Update ito tungkol sa pabalitang sakit ng Pangulo. Pamamaga ng bituka dahil sa diverticulitis, maaring mauwi sa pagdurugo sa puwet. Nako, delikado ito. Matapos kumpirmahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ay may diverticulitis, ipinaliwanag ng mga doktor na ang naturang kondisyon ay pamamaga ng bituka na sa ilang kaso ay maaring mauwi sa pagdurugo sa puwet kung hindi agad nababantayan. Samantala, kinansila ng Pangulo ang kanyang nakatakdang biyahe sa Ilocos Norte ngayong Biyernes, Enero 23, upang magpahinga at manatiling minomonitor ng kanyang mga doktor. Ayon sa PCO, bahagi ito ng pag-iingat matapos dumaranas ng diverticulitis ang Pangulo noong Miyerkules ng gabi at nagpalipas ng magdamag sa St. Luke's Medical Center. Dalawang aktibidad sana ang dadaluhan ni Pangulong Marcos sa Lawag City. Ang inaugurasyon ng Lawag International Airport Passenger Terminal Building at ang paglulunsad ng PBBM Gabay ng Bayan program, subalit hindi na ito itinuloy alinsunod sa payo ng mga doktor. Nauna nang sinabi ni Claire Castro na sumasailalim lamang sa medical observation ng Pangulo bilang precautionary measure matapos makaranas ng discomfort at nasa maayos na at stable na kondisyon na ngayon. Ano ang diverticulitis? Ang diverticulitis ay nangyayari kapag ang maliliit na supot o diverticula sa dingding ng bituka ay namaga o naimpeksyon. Kapag lumala ang pamamaga, maaring masugatan ang lining ng bituka na posibleng magdulot ng pagdurugo sa puwet, matinding pananakit ng tiyan, lagnat o impeksyon. Ayon sa mga eksperto, stress, sobrang trabaho, puyat at edad ang ilan sa mga karaniwang trigger ng kondisyon. Gayet ng mga doktor, ang diverticulitis ay karaniwang manageable at hindi agad delikado sa buhay basta't nasusunod ang pahinga, gamutan at monitoring. Pinapayuhan ang publiko na kumonsulta agad sa doktor kung makaranas ng pananakit na tiyan, lagnat o pagdurugo sa puwet. Samantala, tiniyak ng Pangulo ng Palasyo na ipagpapatuloy ng Pangulo ang kanyang mga tungkulin matapos ang sapat na pahinga kasabay ng pagtuloy na pagbibigay ng beripikadong update sa kanyang kalagayan. Okay, so itong sinasabing sakit ng Pangulo na verticulitis. Verticulitis. Sandali, nakalimutan ko. Diverticulitis. Ang nag-announce niyan, si PBBM lang. Hindi yung mga doktor na nag-examine sa kanya. Ang tanong, yan ba ang totoo niya talagang sakit? Baka dinadivert nila ang publiko sa tunay niyang sakit. Okay, bakit ko na sinabi na baka dinadivert lang? Kasi, I don't know how true ito si Dean Chase na mayroong kontak sa loob ng palasyo, nagpalabas siya ng screenshots o resibo yung taga-palasyo mismo. Basahin ko No, sabi ni Dean Chase, diverticulitis daw, issues, ? Meron bang bituka sa dibdib? Baka nalipat lang sa kakapatira mo sa puwet. Ito yung text ng kanyang puting ahas galing Malacanang. We still don't know, sir, then. But everyone in the wing
or sa palasyo, he started panicking po kasi he was clutching his chest. Akala namin cardiac arrest. Clutching, yung discomfort. Ganon ang unang report eh. So, ibig sabihin, discomfort, mahirap makahinga. So, response ni Dean. So, what was it? Sayang, di natuluyan. According, ito na yung puting ahas. According po sa findings, sir, AFIB po, atrial fibrillation, arrhythmia due to chronic insomnia. Ito yung sinasabi ni Dean Chase according to his source sa loob ng Malacanang. Atrial fibrillation, yung arrhythmia, yung irregular yung beating ng puso. It's either very fast or it's either very slow. Yun ang pinapalabas ni Dean Chase. And I don't know kung alin ang totoo, diverticulitis na pwedeng magresulta sa pagdurugo ng puwet o atrial, mahirap ano, atrial fibrillation dahil irregular ang heartbeat at ang symptom is chest pain, shortness of shortness of breath o kaya panghihina. Anyway, sana ako I don't know sa inyo, ano naman tong mga comments, sana natuluyan na lang ganun, huwag naman. Ang utos ng Panginoon sa atin is let's pray for one another at huwag mag-pray na matuluyan. So sana gumaling ng Pangulo para magampanan niya ang kanyang trabaho kasi binutuhan ko siya, binutuhan natin hanggang 2028. So lesson learned, let's take care of our health dahil health is wealth. Pangulong Marcos Jr., dahil ang sabi ng Pangulo, diverticulitis. Ito ngayon, naglabas si Dean Chase ng resibo. Screenshot ng text sa kanyang contact sa loob ng Malacanang. So, may puting ahas din siya sa loob ng Malacanang. Ito ang message ng nasa Malacanang. We still don't know, Sir Dean. But everyone in the wing started panicking po kasi he was clutching. Ito pala ang my word si Dean Chase. Sabi diverticulitis daw, colon issues, meron bang bituka sa dibdib? Baka nalipat lang sa patira sa plank. Ito, we still don't know, Sir Dean, but everyone in the wing started panicking po kasi he was clutching his chest. Akala namin cardiac arrest. So, gumaganon. So, kung ginaganon mo yung chest mo, clutching, parang mahirapan kang makahinga. Yung diverticulitis, tinignan ko kagabi sa Google, is pain in the lower abdomen. So, dito sa baba, tiyan. Kasi colon issues bakit na ang kanyang dibdib, mahirapan makahinga. So, what was it? Sayang, di natuluyan. Sabi ni Dean Chase. According po sa findings, ito na, Sir, AFIB po, atrial fibrillation, arrhythmia due to chronic insomnia. Ito, text nandito, mababasa mo dyan, AFIB. Mamaya, tignan natin ano yung AFIB o atrial fibrillation. Sabi ni Dean Chase, insomnia? Natatawa ako sa insomnia. Sabi nila, di makatulog kasi ngagba.
And thank you for this. Keep me posted. Nako. So, hindi sila makasigurado sa loob ng Malacanang. May mga nagre-report. Okay, so, tinignan ko dito sa ni-research ko, ano ang atrial fibrillation or AFib. It is the most common type of irregular heart rhythm or arrhythmia, where the heart's upper chambers or atria quiver chaotically instead of beating effectively, causing a rapid erratic pulse, palpitations, and fatigue, significantly increasing stroke risk due to potential blood clot formation, with treatment focusing on rate control, anticoagulation, and rhythm management. What happens? Normal electrical signals from the heart's pacemaker get disrupted by random signals. This causes the atria to quiver rapidly and inefficiently rather than contract forcefully. The chaotic signal gets passed to the lower chambers, leading to a fast, irregular heartbeat. Common symptoms: heart palpitations, shortness of breath. Kaya, kung hindi ka makahinga, di ba igaganon mo dito sa dibdib mo? Shortness of breath or difficulty of breathing. Yung unang informasyon ng Malacanang is nakaranas daw ng discomfort ang Pangulo. So, ang discomfort, di ba, yung hindi ka makahinga. Dizziness, lightheadedness or fainting, extreme fatigue or weakness, chest pain or tightness. Some people have no symptoms. Okay, so, ano ba talaga ang totoo? Diverculosis or ano ito? Atrial fibrillation. Ako, kanya-kanya tayong pananaw, ano? Kung minsan, hindi lang minsan, karamihan, maraming sinasabi ang Pangulo, iba ang sa totoo. Kaya alanganin ako, ano ba talaga ang sakit ng Pangulo? Ito, dapat itong inilabas ni Dinches na screenshots, sagutin ng Pangulo. Ang pinaka-the best na sagot dito siguro is yung hospital. Ang mga doktor, hindi sila pwedeng magsinungaling kung ano talaga ang findings nila. Although, meron din sigurong secrecy. Kaya, ano ba talaga ang sakit ng Pangulo? Bakit nila? Nung tinignan ko itong arrhythmia o atrial fibrillation, hindi naman daw malala. Magagamot pa man daw. Bakit hindi na lang sabihin yung totoo kung ito nga ang totoo? Bakit kailangan pang... Anyway, lesson learned. Hindi natin alam ang mangyari lalo na tayong nagkakaedad. Ang Pangulo mo is 68. Going 69 na siya. Ako 66. So, itong edad natin, let's take care of our health. Kung diverculosis man ang sakit niya, ang cause nun is low fiber intake. Wala siyang masyadong gulay at kasi ang fiber manggagaling sa gulay at sa prutas. So kung yun ang sakit niya, edi ang solusyon doon, dagdagan mo ng fiber intake mo. Ito naman na atrial fibrillation, sakit sa puso, edi kumain kayo ng ako, para good for the heart. Everyday umiinom ako ng dark chocolate. Sarap. Tapos, parisan ko ng durian. Yan, instead nga pandesal, durian. So, let's take care of our health dahil health is wealth. Kaya lang, di natin alam. Baka ito na ang last day of
life ko on earth, then I'm ready. Bakit ako ready? Because yung gospel ng Panginoon tinanggap ko. ABC, yung good news ng Panginoon, accept that we are sinners. B, believe, maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aking kasalanan, yung sa kasalanan. C, commit o surrender. I've surrendered my life to the Lordship of Christ. Kung anong gusto niya, sinusunod ko. Kaya, if I die today, hindi ako takot. Because I can always go back to heaven with God. Dahil yun ang purpose ng Panginoon, bakit siya pumunta dito to save us as sinners.